Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ating pong teksto na pagbubulay-bulayan ngayon ay mula sa Exodus 33 verse 15. Sabi niya po, sinabi ni Moises, kung hindi niyo po kami sasamahan, huwag po ninyo kaming paalisin dito. Tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, samahan mo po kami sa aming pong pagbubulay-bulay, sa pag-aaral ng iyong mga salita. Bigyan mo po kami ng karunungan at mangusap ka sa amin, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa tekstong ito, makikita po natin na ang kalagayan ni Moises ay nasa isang disyerto. Nasa wilderness siya ng kanyang buhay, literally and spiritually. Sapagkat kung babasahin po natin ang mga naunang verse sa 12 and 13, sinabi ni Moises kay Yahweh, iniutos ninyo sa aking pangunahan ko ang bayang ito, papunta sa lupaing ipinangako ninyo. Ngunit hindi ninyo sinabi kung sino ang makakatulong ko. Sinabi pa ninyong nalulugod po kayo sa akin at kilalang kilala ninyo ako. Kung ito'y totoo, ipinapakiusap kong sabihin ninyo sa akin ang inyong mga balak, para malaman ko upang patuloy kayong malulugod sa akin. Alalahanin din ninyo na ang bayang Israel ay inyo. Ito yung panahon na ang mga Israelita ay sumuway. Gumawa sila ng idol. Nagkasala sila ng mabigat sa Diyos. Ito po ay mababasa natin sa chapter 32 ng Exodus. And sinasabi din ni Yahweh na pangungunahan niya ang mga taong ito sa Promised Land. Ito po yung task na nakaatang sa balikat ni Moises. At bilang isang leader, ramdam ba natin kung ano yung kanyang nararamdaman at yung kalagayan sa mga panahon na ito? Siya ay uncertain, hindi niya alam kung ano yung kanyang gagawin, hindi niya alam kung sino ang tutulong sa kanya. Hindi niya alam kung paano ililid yung mga taong nagkasala sa Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. Sabi sa verse 15 ng Exodus 33, sinabi ni Moises, kung hindi niyo po kami sasamahan, huwag po ninyo kaming paalisin dito. Ito ay isang pakikipag-usap sa Diyos na parang isang kaibigan. Kung mapapansin po natin kung paano po yung conversation ni Moses kay God sa mga teksto po dito sa Exodus, makikita po natin that they have a close relationship. Meron po silang relasyon na kayang sabihin ni Moses ang mga ganitong salita bilang isang kaibigan. Hindi siguro dahil sa ayaw ni Moises na pumunta sa Promised Land, ngunit ang nais niya ay masiguro na ang presensya ng Diyos ay sasama sa kanila. Higit sa lahat, alam niyang walang ibang katumbas ang presensya ng Diyos. Tayo man ay may pagkakataon sa buhay natin na tayo ay nasa wilderness ng ating buhay. We are confused. Hindi tayo sigurado sa mga next step natin. Hindi tayo sigurado sa mga desisyon na gagawin natin. At sa mga panahon na yon, nawa maging katulad tayo ni Moises. More than answers to our problems, hangarin natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat ang kapayapaan ay hindi lang natin makakamit sa pagiging sigurado sa buhay, or kapag may sagot ang lahat ng ating mga problema, ang lahat ng ating mga katanungan. Ang tunay na kapayapaan sa buhay ay mararanasan natin kapag alam natin at kiniklaim natin na ang Diyos ay nasa atin, nakasama natin siya, at kumikilos siya sa ating buhay. Meron akong nabasang isang question sa isang article. Ang sabi niya, do we long for Him or His promises? Parang yung tanong sa mga movies, mahal mo ba ako dahil kailangan mo ko? O kailangan mo ko dahil mahal mo ko? Ano po ang sagot natin? Do we long for Him or His promises? The promised land with the assurance of God's presence, iyon ang kahilingan ni Moises.
Lastly, sa verse 16, sabi ni Moises, "Sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami po ay inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami ay naiiba sa lahat ng mga bansa." God's presence, hindi lang peace or kapayapaan ang kayang ibigay sa atin. It makes us different. We are being set apart by God's presence. And being set apart, mga kapatid, it means separated from the world, living differently from the world. Ibig sabihin po nito, we don't just go with the flow, but we devote ourselves in the will of God. And tonight, sa atin pong pananalangin, we're going to pray for our life to be filled with God's presence. Ipapanalangin po natin that our family will be filled with the presence of God, our church, our nation, our leaders, upang patuloy na maranasan nila yung direction. Maranasan nila yung ating distinction from the world. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, dahil sa pamamagitan nito, nararanasan po namin ang kapayapaang nagmumula sa iyo. Yung kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo sa amin. Yung kapayapaan na tanging mararanasan namin, Panginoon, sa pamamagitan ng pagtitiwala sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe. Patuloy po naming kiniklaim yung presence mo sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming church, Lord God. We claim that your presence is with us. We claim, Panginoon, na yung presensya mo, yung kadakilaan mo at ang iyong kapangyarihan ay kumikilos sa amin. Lord, we also pray for our nation, ang aming bansang Pilipinas, ang mga leaders nito, Panginoon. Ang hiling po namin, Lord God, sila man ay nawa, pangunahan mo, Panginoon. May your presence guide them sa mga desisyon, sa lahat ng mga gagawin nila, Panginoon. Being the leaders of our country, Lord God. Nawa, maranasan po nila yung presence mo upang hindi yung kanilang kagustuhan yung patuloy na manalo sa kanilang mga buhay, kundi yung mas nakararami, Panginoon. Yung will mo, Lord God, yung manaig, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Lord, we thank you for your presence and we pray, Lord God, na patuloy po namin itong maranasan sa mga plans namin, Lord God, in the future, sa aming mga pinagdidesisyonan, sa aming mga buhay, sa aming pamilya, sa aming mga questions, Lord God, sa aming buhay. Lord, alam po namin na hindi mo po kami iiwan, hindi mo po kami pababayaan, at katulad ng pagsama mo, Panginoon, sa mga Israelites, Lord, samahan mo rin po kami ng iyong banal na presensya upang patuloy, Panginoon, naming maranasan hindi lamang, Panginoon, yung mga pangako mo, kundi lalo't higit, Panginoon, ang iyong presensya. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin ng may pagpapasalamat, may pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen.